Tandaan mo, para lang meron kang idea, i-research mo rin. Haba. 3 John 2. 3 John verse 1. Chapter 1 verse 2. 3 John 2. Ibig sabihin 3 John 2. 3 John chapter 1 verse 2. Chapter 1 verse 2. Isang First chapter John lang yun. 1. Third. Sa kanya. John 3. First John. Third. 3 John 2. 3 John Beloved, 2. I wish Ah. above all Yan, things nakuha that mo na thou rin. mayest prosper and be in health. Yun Wag lang. sa Bible, Wish wag pa sa kay Google. birthday. Sa Google po. Prayer. Tinanong. Tagalog po. So, Okay. bigyan mo ako ng, 13 minutes. Hindi. 13 minutes. 3 John 2. I pray therefore, beloved, I pray that all will be well in be and have the your soul prospers. Ganito yan, para maintindihan mo yung question mo. What is a man? Doon lagi yan eh. A man is a spirit being, a spirit, living in a body with a soul. Ang sabi ng Bible, nung ginawa ng Diyos ang tao in Genesis chapter 1 verse 26, then God said, let us make man into our image according to our likeness. Eh, ang sabi ng John chapter 4 verse 24, God is spirit. If man was created in the likeness and image of God, ibig sabihin man is a spirit. Diba? Espiritu, tulad ng Diyos. Tama? In fact, sabi ng Psalms 82 verse 6, ang sabi diyan, basahin mo. Sabi ng Psalms 82 verse 6, ang sabi diyan, you are gods. You are all children of the Most High. Yan ang sabi. Ibig sabihin, you are gods, small letter G. Ibig sabihin, you are created in the likeness of God. You are a spirit. At ang mandato ng Panginoon in Genesis chapter 1 verse 26, sabi niya, then God said, let us make man into our image according, and let them have dominion. Ibig sabihin ng dominion, manage, control over the fish of the sea, birds of the air, over every livestock, over all the earth. So, ang espiritu magdodominate ng physical world, hindi siya magiging effective. Kasi ang tao ay espiritu, ang idodominate niya, i-manage niya, ay physical earth. Imagine, sabihin ni Adan, espiritu siya. Sabihin ni Adan sa kalabaw, simula ngayon, ay kalabaw na. Sabihin ng kalabaw mga, kasi hindi niya nakikita eh. Tama? Kaya matalino ang Diyos. Ang sabi ng Diyos, para maging effective ka sa earth, gagawang kita ng earth suit. Para ikay pumunta sa Mars. Hindi ka pwedeng pumunta doon na ganito lang, mamamatay ka doon. Dahil iba ang gravity doon. So, ang gagawin nila sa iyo, bibigyan kanila ng space suit para makapag-function ka sa Mars. So, ikaw ay espiritu, dodominate ng physical world, kaya binigyan ka ng Lord ng earth suit. Ang tawag natin doon, body. Ang sabi sa Genesis chapter 2 verse 7, then God formed man out of the dirt, out of the dust of the ground. So yung earth suit na ito, yung katawan na ito, gawa rin sa earth na idodominate natin so that we can communicate sa earth. Kasi yung hayop, katawang lupa din yan. Pag namatay, babalik sa earth. Yung halaman, katawang lupa, kaya tayo, katawang lupa, nagkakaintindihan tayo. No? Tapos, ang gusto ng Diyos, itong taong ito, espiritu na ito, kinakailangan magkaroon siya ng sariling desisyon. Kaya binagyan siya ng will. Will. Ha? Free will. Ang will, yun ang soul. Kaya pa siya Genesis 2 verse 7, then God breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. So, ang tao ngayon ay espiritu na nakatira sa katawang lupa na merong sariling isip. Di ba? Ngayon, malapit na. Ang Holy Spirit, the breath of God, Job 33 verse 4. Ang sabi diyan, the Spirit of the Lord gives you life. The breath of the Almighty, the breath of the Almighty, the Spirit of the Lord has created you, the breath of the Almighty created. Ibig sabihin, yung Holy Spirit, ito yung gumawa sa tao. Kaya, kung ito ay tao, kung ito espiritu, ang Holy Spirit nakatira dito sa tao, nakadikit. Kasi itong nagbibigay buhay sa espiritu eh.
Tapos itong espiritu, ang purpose ng Diyos, ang Diyos ay merong, Matthew chapter 6 verse 9. Let your kingdom come. Let your will be done. Verse 10. On earth as it is in heaven. Hindi niya. So ang plano ng Diyos ay ganito. Kung ito ay Diyos, gusto niya ang earth, makinig kaya mo yan, para makauwi tayo. Gusto ng Diyos ang earth, sabi ni Jesus, ang kalooban ng Father, maging katulad ito ng heaven. Siya pa rin ang may-ari nito, pero pinamamanage niya sa kanyang anak. Tama? So, ang original na design ng Diyos ay Diyos Ama, who is a Spirit. Magbibigay ng instruction sa Holy Spirit, at ang Holy Spirit ay nakadikit o nakatira sa espiritu ng tao. Tama? Ang espiritu ng tao magbibigay ng instruction sa kaluluwa. Anong kaluluwa? Mind, will, and emotion. So, itong espiritu tatanggap ng information mula sa Holy Spirit, sasabihin niya sa kaluluwa, at ang kaluluwa itong uutos sa katawan para gawin yung kalooban ng Diyos. Tama? Nakuha niyo yan? So, nung nagkasala yung tao, anong namatay? Espiritu. Bakit namatay yung espiritu? Dahil ang tao ay nag-disobey sa Diyos. Naging unholy. Kasi nag-disobey because of sin. Maraming verses dyan, pero hayaan mo na. So, naging unholy ang tao, kaya ang Holy Spirit as holy, umalis sa tao kasi holy siya eh. Ang tao naging unholy. Remember na ang Holy Spirit ang nagbigay ng buhay sa Spirit. Kaya ngayon, nung ang Holy Spirit ay umalis, ito, yung Spirit namatay. Ang tawag natin dito, spiritual death or separation from God. So, ang original design ng Diyos, sabi niya, ang Ama, sasabihin niya yung kanyang instruction o kalooban sa Holy Spirit, at sasabihin ng Holy Spirit sa Spirit, at ang Spirit ay sasabihin sa soul. Ang problema ngayon, namatay ito. Namatay. Walang Holy Spirit eh. So ngayon, yung Ama at ang tao, walang connection, walang wifi eh. So yung kalooban ng Ama ay hindi niya na ngayon masabi dito sa tao kasi namatay spirit itong bridge eh. So yung kaluluwa ngayon, ito ang nagdidesisyon. Anong kaluluwa? Mind, will, and emotion. Itong nagdidesisyon. Nag-uutos sa katawan. Ang problema, wala siyang natatanggap na information, nalilito ito. Hindi niya alam ang gagawin. Kaya ngayon, ito yung kaluluwa, hindi niya alam ang gagawin. Wala siyang iuutos dito. Wala siyang information. Kaya ang ginawa niya ngayon, kumukuha siya ng information sa katawan. Yung katawan kasi ay may sensor. Di ba sa makina, sensor? No? Ang sensor, kasi ito yung katawan, ito dapat ay nagko-communicate dito sa physical. So, kaya may sensor ito. Ano yan? Sight. Sabi ng katawan, nakakita ng malaking sakyan. Sabi ng katawan, oh, may malaking sakyan, mababangga tayo. Oh, uutusan mo yung paa, tumigil ka. Mababangga tayo eh. Sense of touch. Mainit yung kaldero, nahipo. Sabi, oh, mainit. Sabi ngayon ng kaluluwa sa katawan, kunin mo yung kamay mo, mainit. So, nakuha niyo yung point. Ngayon, lahat ng kanyang information ngayon, galing sa Diyos, wala siyang matanggap, nalito. So, lahat ng information ngayon ay kinukuha niya na ngayon sa katawan. So, kung ano ngayon, ang information ay binabato ng katawan, doon siya nagbabase ng desisyon. Sabi niya, mainit, uminom ka ng coke. Kasi itong nakakaramdam eh, wala na siyang pakiramdam sa Diyos eh. Sabi niya, pag sinuntok, suntukin mo rin. Wala eh. Kasi putol to eh. So ngayon, lahat ngayon ng nararamdaman at na-experience ng katawan sa mundo, sabi niya, ito na ngayon ang basihan ng kaluluwa para sa kanyang desisyon. Kaya ang tawag doon, carnal. Ang problema ganito, 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Yan ang problema. Anong sabi doon?
Satan, the God of this world, has blinded the mind of those who do not believe. Ibig sabihin, itong mundong ito ngayon ay pinaghaharian ni Satanas. Sino si Satanas? John chapter 8 verse 44. Sabi ni Satanas, anak ka ng tatay mo na demonyo. Malinaw yan. Sabi niya, siya ay mamamatay tao, sinungaling, nagsasalita ng sinungaling. Pag siya ay nagsisinungaling, sinasabi niya ang kung sino siya. Sabi sa Bible. So, ibig sabihin, lahat ng mga nasisense nitong katawan, lahat, nasisense niya dun sa mundo, ay puro masama, evil, kasinungalingan, hindi totoo. Ang goal no ni Satan ay John 10:10, to kill, to steal, and to destroy. So, ito'y distraction. Ngayon, problema, itong katawan ang nagbibigay ng information sa kaluluwa. Kaya ngayon, itong kaluluwa, puro masama ang information. Naging masama ito. In fact, nasa Bible yan. Ito, basahin mo to. Genesis chapter 6, verse 5. Sa NLT, basahin mo. Basahin mo yan. Kailangan mo mabasa yan. Bilisan mo para makauwi tayo. Bago Genesis. Wala yung Sa verse 5. Bible. Hindi, ano na. Nakatagalog. Ano po? Genesis 6:5. The Lord saw that the wickedness of man was great on the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Basahin mo yan. Pero pag ninamnam mo yan, sabi niyan, inoobserbahan ng Diyos ang tao. Inoobserbahan ng Diyos ang tao sa mundo. Sabi niya, sobra-sobrang kasamaan. Lahat ng kanyang iniisip ay puro masama. Lahat ng kanyang nasa puso ay masama. Malinaw yan. Diyos ang nagsasabi nun. At yan ang totoo. Marami pa ako halimbawa dyan, pero ayan mo yun na yun. Biruin mo, ito lahat puro masama. Lahat yun, wala exempted. Dahil lang sabi ng Psalms 51, verse 5. Ang sabi? Behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Sa NLT, yung pagkakasabi dyan, ako ay pinanganak na makasalanan. Tama? Hindi ka nagkasala, talagang makasalanan ka. Ang sabi pa ng Romans 3:10, no one is righteous, not even, etc. So, ibig sabihin, itong kaluluwa na ito na nag-iisip, nagdidesisyon, ito yung emotion. Puro kasalanan simula nung pagkabata. Halimbawa, ikaw ay 30 years old palagay na. At ngayon ka lang na born again. Bumata. 30 years old ka, halimbawa lang. At ngayon ka lang na born again. Ang araw lang na ito. Biruin mo, mula nung ipinanganak ka, hanggang 30 years old, buong 30 years old yon. Puro masama ang puso at isip mo, sabi ng Bible. Natotoo naman. Lahat ng iniisip mo masama, lahat ng naramdaman mo masama, lahat ng nakikita mo masama, lahat ng naririnig mo masama, lahat yan masama. So itong kaluluwa na ito nasanay. Puro masama. Ngayon, naka-attend ka sa GIL Tansu, nakarinig ka ng magandang balita. Nung narinig mo, nag-decide itong kaluluwa, tama no. Manampalataya kay Jesus, nabuhay bigla yung Espiritu. Bumalik ang Holy Spirit. At ang sabi ng Holy Spirit ngayon, sabi niya, mahalin mo ang iyong kaaway. Kasi yun ang kalooban ng Diyos Naintindihan mo na ngayon. Dati hindi mo alam yun. Pambira, kaaway. Bubugbugin kita. Hindi ngayon. Mahalin mo ang kaaway mo. Sabi hindi. 30 years, pag meron akong kaaway, tinatadyakan ko. Biruin mo, 30 years yun, tapos kaka-born again mo lang ngayon, sasabihin mo sa akin ang gagawin. Kaya ito, alam niya ang tama, pero hindi niya magawa. Kailangan, yung sinasabi ng Romans chapter 7, basahin niyo na lang. Alam kong mali, pero ginagawa ko pa rin. Alam kong mabuti, pero hindi ko na ginagawa. Sabi niya, bakit merong struggle? Dahil ito ay nasanay sa kasalanan, kaka-born again ka. Kaya sabi ng salita ng Diyos, live by the Spirit, and you shall not gratify the desire of the flesh. Diba? Kaya kinakailangan itong espiritu na ito, lumago ito sa salita ng Diyos. Kaya nagbabasa ka ng Bible. Kasi, tinitraining mo ito na sumunod sa'yo. Kasi,
takes time. Ito. Yeah, exactly. Ito. Nung na-born again ka, nung na-born again, Espiritu, Ama. Pero yung katawan, hindi ito born again. Hindi ito ligtas. Dahil tinuturo sa eschatology, 1 Corinthians chapter 15, verse 53, pagdating ni Jesus, at saka pa lang ito mapapalitan ng bago eh. Ngayon, yung katawan na ito, hindi yan ang katawan. Yung katawan na ito, yung katawan na ito, corrupted pa rin ito. Punong-puno pa rin ito ng kasalanan. Kaya ang katawan, minamanage, dinidisiplina. Para sumunod sa Espiritu. Itong kaluluwa, dapat ma-convert ito kasi itong nag-decide eh. Kaya ito'y sabi ng Bible, itong kaluluwa na ito, binabago araw-araw. Pag nakakabasa ka ng Bible, pag nakakabasa ka ng Bible, kaya lang, hindi yan eh. Diba? Kaya yung church, hindi natin naiintindihan, yan ay rehabilitation center ng kaluluwa. Ikaw, adik. Halimbawa lang, hindi ko sinabi. Adik ka. Halimbawa sa drug, sa marijuana. Ba't ka naging adik? Naging adik ka ba nung una mong hitit? Naging adik ka? Hindi. Nung paghitit mo nga, ubo-ubo ka pa. Sama nito. Pero hitit ka ng hitit. 5 years. Hitit ka ng hitit ng marijuana, adik ka na. Kaya ngayon, maghanap ka ng marijuana, hanap ka ng marijuana. Pag nakakita ka ng marijuana, papatay ka kung kinakailangan, makakuha ka lang ng marijuana. 30 years itong adik sa mundo eh. Anong ginagawa mo sa adik? Dadalhin mo sa rehabilitation center. Doon gagapusin, i-injectionan, tuturuan. Kaya ang church dapat, hindi naintindihan. Dapat ito yung rehabilitation center ng kaluluwa. Dito sa church, dito mo nalalaman, ito pala ang presensya ng Diyos. Kaya lang sanay ako sa presensya ng mundo eh. Kaya pabalik-balik ka sa simbahan, para lagi mo siyang nararamdaman hanggat masanay ka. Ito palang presensya ng Diyos. Kasi kung anong sasabihin ng spirit ng kaluluwa, susunod lang ito. Sabi ng kaluluwa, magmahal ka. Sabi ng puso ng katawan, yes boss. Sabi ng kaluluwa, sumunod ka sa Diyos. Sabi ng isip, yes boss. Ito, walang magagawa. Ito, susunod dito. Ang problema ito, na-influensya niya ito. Kaya ang kaluluwa, lagi kang nasa simbahan. Ganyan pala. Ganyan pala. Ganyan palang pakiramdam ng presensya ng Diyos. Ganyan pala. Magmahal. Nakakita ka ng mga Kristiyano. Ang sarap ng fellowship. Nagmamahalan sila. How good and pleasant it is. Ganun pala. Kaya yun ang in-explanation na hindi lahat ng Kristiyano ay masasabi mong namumuhay sa Espiritu. Nakadepende kasi yon sa progress ng iyong rehabilitation. Ang problema yung mga Kristiyano, hindi naman nagbabasa ng Bible. Ang problema, ang mga Kristiyano ay hindi naman nananalangin ng kalooban ng Diyos. Ginagawa ang Diyos na sugar daddy. Kung kailan lang may kailangan na blessing at saka mananalangin pag hindi nasagot ng Diyos. Sasama pa loob, iiwanan lang kita. Ganun ang mga sugar daddy. Hindi naman lang mahal yun eh. A question, babalik ako. Mahal mo ba talaga ang Diyos? O mahal mo lang talaga ang sarili mo? Kasi itong katawan na ito, nag-create ito ng mundo. Kung itong katawan na ito hindi nakaranas ng pagmamahal na magulang, hanapin niya yan. Kaya pag nahanap mo yung pagmamahal ng Diyos, dito mo makikita ang security ng pagmamahal ng Diyos. Nare-reverse yan. Medyo malalim. Pero talagang tama na, hindi nyo na yan maintindihan. Tarkol na po pa sa mga. Tarkol na. Ganda nun. Kapitan lahat yun. Kaya pala yung sa akin na